May tanong sa akin, Good eve, Boss Rai. Lagi po akong nanonood ng mga videos nyo. Sana po mapansin nyo po ang message ko. Dapat po ba akong maniwala sa email sa akin ng Ola na bugok na Ola? Kasi nung nakaraan po, nag-send sila sa email ko ng picture ko at ID ko. Nananakot po sila at ngayon po, ito nag-email sila nag-o-offer ng discount. Dapat po bang maniwala? Salamat po, Boss Rai. Sana mapansin po. Pahide na lang po ng identity ko. No subject. Good day po, ma'am. From Bugok na Ola po. Bali ma'am, yung discount na available po natin today is 80% po. Bali sa penalties po natin ibabawas to from 6,729 po magiging 5,857 na lang po. For closing account po ito, ma'am ha. Kaya po bang mag-full payment today? Kung hindi naman po kaya, ma-avail pa din po natin yung discount. Kung mag-partial po kayo. Ma'am, basta need po natin mag-settle lahat ng balance mo until July 16 po. Para hindi po masayang yung discount. Thank you po. God bless. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, no, may offer po ha na ibinibigay sa inyo. No? Pagkatapos kayong takutin, ayan, bibigyan kayo ng discount. So dito po sa ating video, alamin natin kung dapat ba nating i-accept o dapat ba nating i-avail yung ibinibigay sa ating discount. Tsaka ano ba yung po pwede nating gawin. Kaya po pakipanood po yung video hanggang dulo. Pero bago yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience. At syempre po, sa ating pagsasaliksik at sa tulong na rin po ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po ay responsibilidad na dapat natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay, so sabi nyo nga po, nanonood kayo ng aking mga videos. Maraming salamat po. Naway may naitutulong po sana sa inyo regarding dun sa mga nahiraman nyo pong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Tapos po sabi nyo, may nagpadala ng email sa inyo, na may picture ninyo at saka ID. Okay, dun ho muna tayo. Okay, ito yan. Ganyan ho talaga ang trabaho ng mga yan. Talagang mananakot. Pero, actually yan is, hindi nyo dapat, masyadong, kumbaga, pinaglalaanan ng panahon or iniisip masyado. Bakit? Kasi, yung picture na pinadala nyo sa kanila or yung selfie, tsaka po yung ID, is a documentary requirement na hinihingi po nila, di ba? Ang masakit lamang po, itong mga bugok at abusadong online lending apps, hindi alam kung paano gagamitin. Di po ba? Kasi tingnan nyo po, nung kayo po'y naghihiram, di ba? Nag-fill out kayo doon sa apps nila, nagpadala kayo ng pinadala kagad yung pera. Wala man lang credit investigation, verification, or evaluation. Kasama yun para makapag-evaluate sila kung talaga bang nararapat kayong pahiramin. Diba? Hindi nila ginawa yun. Sabi nga sa inyo, hindi nila alam yung ginagawa nila. For documentary purposes yun Bakit ipananakot nyo? Mga tanga ba kayo? Ewan ko itong mga bugo katabusadong online lending apps. Selfie! Para saan? Diba? Common sense, diba? Para, pagkakakilanlan. Tsaka mai-compare man lang dun sa ID pinadala. Tama po ba yun? Para dun yun, Sa pagkakaintindi ko, common sense yun Okay? Ngayon, ba't niyo pananakot? Diba? Ito ho lang ang sasabihin ko sa inyo. Normal na sa kanila yung magpo-post sa social media, ipo-post yung yung pinadala yung yung selfie, tsaka po yung ID, tapos kung ano ilalagay. Okay? Which is cyber libel yan. So, pwede nyo silang i-demand yan. It's a criminal offense. Hindi yung kagaya niya yung normal na libel na hindi siya criminal offense. Ito po, ginawang criminal offense yan kasi po, malayo ang nararating yan. Okay? Marami ho ang nakakakita. Kaya ginawa ho siyang criminal offense. So may kulong ho yan pag napatunayan. Okay? So, demanda nyo.
Kaya lang ho, ito masakit dyan kasi kailangan kasi identified eh. Paano nyo ma-identify yan? Yung tao mismo. Yung ano, regarding dun sa legality nun, magtanong ho tayo sa abogado. Hindi ho ako abogado, okay? Liliwanagin ko lang yun kasi marami yung tumatawag na attorney sa akin, hindi ho ako abogado, okay? Ako po yung maniningil. So, para mas maintindihan ho natin yun, kung ano yung isasampa natin sa libel, sumangguni ho tayo sa mga abogado. Okay po? So, tuloy po natin. Ngayon, dun tayo sa ano, sa mensaheng pinadala. Okay? So, sabi po dun sa mensaheng pinadala, nag-o-offer po sila ng discount. 80% daw po nung penalties ang mababawas. Okay. So, maganda ho yan. Kasi nag-offer sila eh. Okay. But unfortunately, napakalaki ng question mark kung totoo pa rin ba nila o hindi. Kasi mga tuso nga eh. Okay. Ito ho gawin ninyo. Para ho safe kayo. Replyan nyo po siya. Sabihin nyo na wala namang problema kamo. I-avail ko yan kasi gusto ko naman kamo magbayad eh. Pero, please lang. Padala nyo tong email na to, no? Using your official email address, yung med domain name. Okay, lagay nyo yan, ganyan-ganyan. Diba? Tapos, pagka napadala nyo na ho, tsaka tayo mag-usap. Okay, para ho mas maganda kasi ito ho, maganda in email using their official email address with domain name. Pero iba pa rin po kasi yung ma-explain sa inyong maigi, no? Pagka tinawagan kayo. Okay? Kaya lang, ito pa rin. Siyempre, kadalasan po itong mga bugok at abusado online lending apps, no, is mga bugok nga, baka i-harass kayo. So, isa na namang yon. Isa na naman dilema na nasa back of your mind na baka mamaya walang yain na naman ako. Okay? Ito lang po yan kasi kailangan nating harapin eh. Kailangan ho nating lakasan po yung ating loob. Hindi ho tayo makaka-move forward pag hindi ho natin hinarap yan. Okay? Kasi alam naman nating mali yung ginagawa nila. Alam nating abusado yung mga bugok na yan. Alam natin na nanghaharas yung mga yan. Kaya lang, we need to accept the fact na kailangan natin silang kausapin eh. Na kailangan natin silang harapin eh. 'Di ba? Kailangan i-face natin yung fear natin. Hindi ho po pwede na maglumukmuk tayo ganun. Hindi ho. Kasi that's the only way na maano nyo yung yung anxiety nyo tsaka depression para maalis yan. Okay po? Bukod sa syempre pag excuse me po. Pakikipag-usap sa ibang tao or di kaya pagpapa-check up, di po ba? Pero you need to face your fears. Kailangan po 'yan. Hindi ho matatapos 'yan eh. Pag hindi ho natin hinarap. Okay? Ako po ang kaya ko lamang po ibigay sa inyo is yung mga aking opinion, no, base po sa aking mga experiences. Pero yung tutulungan ko kayo na harapin sila, well, it's a different story po. Hindi ko po kaya yun dahil meron akong day job. Okay, so ito po yung ginagawa kong hakbang, no, on my own way, kung paano ako tutulong po dun sa mga nabiktima po ng mga bugok at abusadong online lending apps. Kaya po, ako, ang payo ko po sa inyo, harapin niyo po sila. No? Face the fact that, oh yes, may utang ako, or accept the fact na may utang ako, and I need na iharapin kung ano man yung kinakatakot ko. Yes, sa simula po talagang napakahirap. Totoo po yan, no? Hindi ganun kadali, pero you need to face yung inyong kinakaharap na problema ngayon kasi that's the only way po para malagpasan nyo yung anxiety nyo, depression nyo. Actually, ang nagiging problema nyo is hindi naman yung utang per se. Okay? Ang nagiging problema po natin is yung nagiging dulot, no, nung panghaharas at pang-aabuso nitong mga bugok na to, yung anxiety tsaka depression. And the only way to deal with that is harapin nyo ho sila. Di po ba? Ulitin ko po, i-reply nyo po sa kanila na wala pong problema. Gusto ko naman talagang bayaran. Pero, ang request ko lamang po sa inyo kamo is pakiulit tong email na to by using the official email ng inyong kumpanya na may domain name. Okay? And then after that, mag-usap po tayo.
No, kasi mas mainam po yung nakakausap nyo sila. Kasi mas maintindihan nyo yun eh. Kaysa dito, kagaya nito, pagkatapos ba nito, magko-close ba yan? Kasi closing amount eh. Although yeah, closing amount dapat fully paid eh. Tapos ito po no, i-request nyo sa kanila yung certificate of full payment. Okay? And then kung sila po ay submitting entity ng CIC, dapat maging ma-update no yung inyong record din sa sa CIC kasi importante ho 'yun. No, kasi ang sakit naman nun, bayad kayo tapos nakatenga pa rin. Past due pa rin ang nakalagay doon. Hindi ho tama 'yun. So dapat ho 'yun tawag dito ma-update nila. Kasi kaya ako pinapahingi sa inyo yung certificate of full payment kasi in the event na hindi nila i-update no sa CIC, meron kay certificate of full payment na maipapakita po para maiayos nyo rin. Kaya lang kayo nga lang ang lalakad nun. Di po ba? Yun lang ang masakit doon. Pero ipilit nyo sa kanila na kailangan i-update nila. Okay po? Kasi ako po sa totoo lang, napakarami po na nagme-message sa atin. Sa talagang naman valid naman talaga yung kanilang mga hinaing. Kaya lang syempre po, 'di ba? May nahiram pa rin po tayo. Okay, it's just so happen na itong mga bugo katabusadong online lending apps is hindi lumalaban ng parehas. Unang-una, mali advertisement. Pangalawa, mali yung pamamaraan ng pagpapautang. Pangatlo, hindi ho tama yung interest. Hindi nila sinusunod yung ceiling on interest rate pag 10,000 pababa. Okay? Pang-apat, yan na, nangaharas na sila. Di po ba? Tsaka nagnanakaw pa po ng data. Di po ba? Which is, alam nyo, napakarami po ng mga batas na nilabag nito mga bugo katabusadong online lending apps na to. Pero, wag ho kayo mag-alala dahil ang SEC, nakita nyo naman, last June yata ho or May, napakarami po nilang nirevoke. And hindi ho natatapos doon yun. Aggressive pa rin po sila. Pati PAOK po, tsaka National Privacy Commission, napaka-active po nila. Okay? At hindi lang yan. Nandiyan na po ang NBI, ang PNP, ang DOJ. So, yung po mga sangay ng gobyerno na banggit ko is, talagang nagtutulong-tulong sila para mapuksa, no? Yung mga katarantaduhan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Kaya lang, siyempre po, may proseso. Meron ho kasi tayong, may hukuman tayong kailangan, may mga batas tayong kailangan sundin, eh. Di po ba? So, hindi ho basta-basta yan. Kaya, wag ho kayong mainip, no? Samahan ho natin ng dasal, no? Tsaka kagaya yung sinabi ko kanina, harapin ho natin. Ay, wag ho tayong, habang buhay na lang na, tinataguan natin yung fear natin. Harapin ho natin yung kinakatakutan natin para at least matapos na yung problema nyo na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ko po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.